ang nakakabilib na kwento. Isang Pinoy inventor ang nakahanap ng paraan para makakuha ng langis mula sa mga basurang plastic. At mga folding bike enthusiast nagsama-sama para ipromote ang titiklop na bisikleta. Camila Badisio, ikwento mo. Gabundok na problema ang resulta ng bulto-bultong basura. Karamihan kasi sa mga ito, plastic na hindi nabubulok. Pero ang inventor na si Jaime Navarro, nahanapan na yan ng solusyon. Kaya raw niyang i-recycle ang mga plastic na ito para muling mapakinabangan. At hindi basta-basta ang imbensyon niya. Dahil ang mga basurang plastic, kaya niyang gawing langis. Yung plastic, kahit na konting dumi, pwede natin ma-convert as diesel, gasoline, then kerosene. Ipinapasok ang pinagpira-pirasong plastic sa tinatawag na agglomeration chamber. Dito pinoproseso at sinasala ang plastic para maging gas. Napaandar na raw ni Navarro ang isang van at isang generator gamit ang diesel at gas na galing sa plastic. Konting tulong na lang siguro sa government, kung anong agency diyan makatulong para at least malinis natin tong ating yung planeta na as a whole. Tiklop ang mga ordinaryong bisikleta sa folding bicycles na ito. Ang mga ito ang bida sa kauna-unahang folding bike festival sa Maynila. Bukod sa pagbibisikleta, gusto raw ng mga siklista na ipromote ang mga folding bike. Handy, convenient at pwede rin itong dalhin kahit saan. Dahil dyan, mas madali nang maging fit and healthy. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Kahit ilpasok mo siya sa loob ng mall, pwede mo siyang dalhin sa opisina mo. May libre kang exercise. Hindi ka pa nagpapulyot ng mundo. Camila Badisio, News 5. Nabalot ng tensyon ang laro ng Global FC at United or Air Force sa United Football League sa Rizal Stadium kanina. Patapos na ang laban ng magkabanggaan ng player ng Global na si Mohamed Gassemi at isa pang player ng Air Force. Sa lakas ng impact, natumba ang dalawa. Lumapit ang isa pang Air Force player para tulungang itayo si Gassemi pero pumalag ito. Dito na sumugod ang mga ka-team nila at nagkatulakan. Agad umawat ang referee para di na lumaki pa ang gulo. Saka pinatawan ng yellow card si Gassemi. Sa huli, wagi ang Global kontra Air Force sa score na 4-0. Sunod na makakaharap ng Global ang Loyola Meralco Sparks sa Lunes. Personal na tinawagan ni US President Barack Obama ang Philham coach na si Eric Spoelstra para i-congratulate ito sa pagkapanalo ng Miami Heat sa NBA Finals. Sakay pang-araw ng eroplanong Air Force One ang Pangulo ng Amerika nang kausapin ito si Spoelstra. At gaya ng ibang champions, inimbitahan ni Obama ang team ni Spoelstra sa White House. Mahilig din kasi sa basketball ang US President ang anak niyang si Sasha. Nasungkit ng Miami Heat ang NBA title nang talunin nito ang Oklahoma City Thunder noong Biyernes sa score na 121-106. Nag-quit na si Rufa Gutierrez bilang host ng Paparazzi matapos umano siyang mabastos sa programa sa mismong birthday niya. Ikwento mo, Camille Abadisio. Okay, bago kayo magtanong sa akin, gusto ko magpasalamat. Masayang nag-umpisa ang birthday special ng Paparazzi para sa host nilang si Rufa Gutierrez. May mensahe para sa kanya ang mga institusyong natulungan niya. May birthday cards pang sorpresa ang mga chikiting niyang sina Lauren at Venice. Dear Mom, thank you for all your love and support. I love you. More wishes, love, and opportunities to come. Happy Mother's Day. Love, Lorene. For her, your birthday. Nakijam si Rufa sa kapwa-hosts niya sa bulungan segment. Dito, ibinubulong ng ibang host ni Rufa ang mga tanong at ang pagpipilian niyang sagot ay ang mga ex niyang sina Zoren, Aga Mulak at Robin Padilla. Pero may pagkakataong tumanggi siyang sagutin ang mga ibinubulong sa kanyang mga tanong. I'm not answering. Wala akong alam dyan. Pagkatapos ng show, saka itinweet ni Rufa ang pagkadismaya niya sa hinandang birthday presentation para sa kanya. Pakiramdam kasi niya ay hindi siya nirespeto, ni hindi man lang daw kasi isinaalang-alang na nakatutok ng mga oras na iyon ng kanyang mga anak at kaibigan. Dahil dito, nagdesisyon si Rufa na iwan na ang programa. Ang mommy at manager niyang si Annabel Rama nanawagan ng investigasyon sa insidente. Siniguro naman ng TV5 management na tinututukan na nila ang nangyari at gagawa nila ito ng kaukulang aksyon. Camille Abadisio, News 5.
Bago tayo magtapos, Mike, Maricel, alam niyo naman na ngayon, pumatak na alas 12 na pasado, di ba? Yung St. John the Baptist Day. So bukas, basaan sa San Juan, So sana naman kung magbabasaan tayo, nagiging ugali na kasi na merong pananakit na involved, O kaya marumi yung tubig. So medyo iwasan natin yun kasi masaya lang dapat. Tsaka wag lang mapikon din. Wala rin pikunan. Buti lang nga lang Sunday, kasi dati naalala ko, kapag dumadaan tayo doon, nababasa tayo ng weekday. So kailangan natin magpalit ng damit. Pero bukas, okay lang mabasa kasi wala namang pasok. Oo, at saka syempre, dapat alalahanin din natin yung significance nitong event na to. Kasi di ba tatlo lang yung sineselebrate na birthday sa Catholic, di ba? Jesus Christ, Mama Mary, at saka si San Juan. Yeah. So, yun yung dapat nating wag kalimutan. Wag natin kakalimutan. At yan ang kalating oras ng maaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon!